Isang pinagpalang hapon po sa bawat isa sa atin at kumusta po ang bawat isa? Nawa po ay nasa mabuting kalagayan po tayo at nawa ay ang pagsama ng ating Diyos ay lagi po nating maranasan at ingatan po tayo saan man tayo nandoon. Okay, ngayong araw po na ito atin pong pag-aaralan ng isa sa pinakamahalagang step ng tinatawag natin na expository preaching na kung saan ay yung title po nito is yung textual observation. Isang mahalagang procedure po ito, the second major procedure ng mechanics o yung procedure ng expository preaching as I said. At matapos po nating pag-aralan at tingnan yung paraan kung paano gawin yung medyo komplikado na diagram analysis. Medyo ngayon pong step na ito, kukunin po natin, titingnan po natin, pag-aaralan po natin yung step na kung tawagin nga po ay textual observation. So magkakaroon po tayo dito ng observation sa mismo dun sa passage, dun sa text ng Biblia, ng Bible. At kung paano po natin gagawin ito ay kailangan po talaga natin na dumaan sa proseso ng diagram analysis para mas madali po nating ma-interpret at maobserbahan yung text. Ano po? At maaari din po nating gawin ito sa pamamagitan nga po ng paragraph ng Bible. Sinasalin po natin to sa talata. Or kung tawagin po ito yung ating gagamitin na preaching section na kung saan ito yung naka-paragraph format naman po. Medyo lalalim po ng bahagya ito pong ating pag-aaral sapagkat kailangan po nating tingnan visually yung passage mismo at tingnan yung tinatawag po natin na word na category or mga categories. So meron po tayong module, nakalista po doon, meron po tayong nilagay doon ng mga examples at yun po yung ating susundan para kita po natin yung paraan kung paano po natin gamitin yung pangalawang step o sundan yung pangalawang step. By the way, yung word po na category sa English po, yan po yung bracket o yung class. Ibig sabihin po, kahit ano pong mga fundamentals or yung mga tinatawag po nating distinct classes of entities or yung object or units or things or concepts belongs. Meaning ito po yung mga pangunahin na natatanging mga klase o mga bagay o mga unit o mga konsepto na kung saan po ito kabilang. Kaya titingnan po natin ano ba yung mga categories na kailangan po nating maunawaan, maintindihan at nang sa ganun ma-identify po natin kung saan category po kabilang yung binanggit pong konsepto ng passage or ng text. Okay. At dun po sa textual observation natin, atin pong itatanong mismo sa isip po natin na meron bang o saan ba kabilang kasama yung units o yung konsepto o yung mga bagay na nasa passage na magbibigay po sa atin ng clue in the future sa atin pong pag-interpret po ng text. That's why ito pong bahagi na ito o yung step ng textual observation ay kailangan po natin na obserbahan po talaga yung text at basahin, unawain, kagaya po ng ginawa po natin sa diagram analysis. Ano po? So, yun po yung gagawin po natin ngayon, yung word na textual observation. So, titingnan po natin yung word na mga categories po. So, hindi po ito galing sa akin. Ito po galing sa isang aklat na kung tawagin po ay Grasping God's Word. So, yun po nang galing to. Kinuha po ito sa 3 chapters ng aklat na kung saan may nakalagay po doon na may question. Ito bang categories na ito ay nag-exist dun sa passage? Kaya titingnan po natin yung bawat isang category at papansinin po natin doon sa mga examples kung nag-appear ba itong mga category na ito doon sa mga examples na ating pong ibinigay. Kaya bilang tayo po'y nangangaral o nagtuturo,
o nag-aaral ng salita po ng Diyos, ay mahalaga pong maging aware po tayo sa mga ganitong mga bagay, sapagkat hindi po natin ito pwedeng i-neglect, sapagkat mas mauunawaan po natin o ng mga tagapakinig kung aware po tayo sa ganito. Ano po? We need to observe textually doon sa passage po na ginagamit po natin. Ang para po tayong isang scientist, or estudyante sa science, nag-experiment. Nag-experiment po tayo ng halimbawa, isang uri ng animal, na kung saan doon sa animal na ito, pag ine-experiment po natin, chine-check po natin, ine-examine po natin, na bawat anggulo po nung bahagi ng animal na ito, at ang ginagawa po natin, ina-analyze po natin. Like for example, yung frog, dinadissect po muna yun, tama po ba? Yung frog experiment natin nung sa biology po tayo. Hinahati po yun sa gitna, mula sa siyempre po nakahiga, patay na po yun, Tapos tinatanggal po hinahati po yung gitna, then yung balat po, yung muscle niya, binubuka po yun hanggang makita po mismo yung kaloob-looban po nung internal parts ng frog. So meaning we need to check every angle. Same thing din sa text, Kumbaga yung pagda-dissect po nito nung frog, for instance, ang purpose is to examining all the parts. Kaya mahalaga din po sa atin na hindi po natin na ma-miss, i-neglect po yung ganung bagay when it comes sa study po ng Word of God. Kaya kailangan po maglaan po din po ng panahon din po doon, So, ganun din po ginagawa natin sa mga biblical passage. Kailangan natin pong huminto doon, binabasa po natin ng dahan-dahan. Okay? At talagang kailangan magtatanong po tayo sa ating mind, sa ating sarili, na saan ba kasama na category based dun sa observation natin dun sa text, ito kasali. Okay? Nag-e-exist kaya yung category doon sa passage. So, mahalaga pong mga question yun, At meron pong series of different categories na po tayong ibinigay based po sa ating ginawa, Actually, ito po yung gather po nating information before, At para po ma-learn po natin yung mga ganitong bagay, para din po sa mga kapatid po natin. So, all glory to God po, At may mga tao po na nag-share at talagang nagbigay ng panahon din para tayo matuto. At para sa kapurihan po ng ating Panginoon at maintindihan po natin kung ano po yung nilalaman ng textual observation. Okay? So, number 1, ito po yung unang category, yung repetition of words. Repetition meaning pag-uulit-ulit po ng salita. As simple as that po, At meron nga po tayong ilang mga examples po doon na nakalagay sa ating module. Yung 1 John 2:15 to 17, 2 Corinthians 1:3-7, yung John 15:1 to 10, and then yung 1 Corinthians 15:50-54. At marami pa pong mga examples maaari po tayong ma-encounter kapag tinignan po natin yung repetitions of words. So, repetitions, ibig sabihin doon po mismo sa text, yung word ay nauulit. Okay? Alright. At meron pong naisipahayon at ipahatid po marahil ang author nung passage or nung text ng Bible o ang Diyos mismo as a primary author kung bakit niya inuulit yung words. Okay? Maaaring nagbibigay po siya ng emphasis po doon sa word na ito na kailangan po nating pansinin at tingnan. Maaaring talagang kailangan nating sundin. Okay? Alright. So, first category is repetitions of word. Meron bang, ito po yung question po na kailangan po nating tandaan. Meron bang mga salita doon mismo sa passage na nauulit? Okay? And then, kapag yung author ay sumulat ng talata o doon sa passage, ng passage mismo sa Bible. Pag sinulat niya yan, at napansin po natin na yung word ay talagang mapapansin natin parehas lang, paulit-ulit lang, So, yung paragraph na sinulat po niya ay talagang halaga po yun. Okay? At
kailangan po nating ilista po yun. Kailangan po nating i-note yung pong mga words na naulit. Ano po ba yung naulit na mga salita? Meron po tayong kapirasong papel or maaari po nating guhitan, sulatan yung mismong words na naulit. Ano? For example, para po mas maunawaan po natin yung pong first category, repetitions of words. 1 John 2:15 to 17. Ito po. Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the desires of the flesh, and the desires of the eyes, pride of life, is not in him.